Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Sige, huwag kayong tumigil. Madam, kung kailangan mo ng tagapala, ha, nandito si PH Update, tutulungan ho namin kayo. Grabe ho yung mga revelasyon nitong si Vice President Sara Duterte doon sa naunang video natin na kung saan ilinatag ho niya kung sino yung mga nakipag-usap sa kanya, kung sino yung mga nakiusap sa kanya para makitandem sa kanila noong 2022 national election. Senator Amy Marcos, ha, alam mo sa sarili mo kung ano ang totoong nangyari noong mga panahon na yun at hindi ho pala talaga siya inalok nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo ng pagkapresidente. Pero hindi ho natin alam, di ba? Baka rin reverse psychology nga lang talaga siya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, tanungan portion na ho tayo. Issue na ho ng DepEd, punta na ho tayo sa DepEd. Pakinggan ho natin ang interview na to nitong si Vice President Sara Duterte. Isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dyan. Gusto ho natin ilaan itong video na to para lang ho kay Vice President Sara Duterte. Kumbaga, para solido ho at maintindihan ng ating mga kababayan, wala ho tayong maraming pag-uusapan. Focus lang ho tayo dito sa naging interview na to nitong si Vice President Sara Duterte. Game. Ang budget ng DepEd. Question? Yes, Yo. ma'am. You said for around 11:14 a.m. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, sir, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative doon sa listahan. Okay. So, yes, sir. Yes. Sir, tapos ka na. Balikan kita. Ikaw muna, sir. Hanggang anong oras ito, JC? It's up to you, ma'am. To you. Okay. Madam VP, with all this revelation that, ayun nga, meron kayong mga request kay President Bongbong Marcos in case he wins, which is he won. And of course, yung conversation nyo with Senator Amy Marcos. Ngayon ba, do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 elections? Alam mo, inisip ko yan. Naisip ko na yan. And then naisip ko kasi, ganito. Sila yung tumatakbo, di ba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. So, either lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos mayor ako ngayon. Imagine natin, parallel world na either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So I'm sure, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, magtitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Hahabulin pa rin nila ako doon sa Davao City because tinitingnan nila, yung mga nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, di ba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila, may pakialam. Kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. Correct. And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar. Sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta,
hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. Okay. So, I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Parang narinig ko yung mga litanya na yung kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Naku po, yari kayo dyan. Yari kayo dyan! Yes. Jason? Yes. Pahiram ako ng ballpen, lagyan ko lang ng note kung saan ako nag-stop kasi para alam natin saan tayo mag-start. Mamaya. Kung sinabi niyo po na hindi kayo nagsisi na tumakbo kayo for Vice President, pero nagsisi po ba kayo na nakipag-tandem kayo kay President Bongbong Marcos? Hindi man ako ni-request ni VP Lenny na tumakbong Vice President niya. No, hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as Vice President. And hindi ko din pinagsisihan na nakipagtandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ang Diyos kung bakit Correct. ako nilagay dito sa Tayo ay naniniwala dito sa PH Update na may rason ang Diyos kung bakit nangyayari itong mga nangyayari na to. Para at least, once and for all, di ba lagi natin yung sinasabi dito sa PH Update, para matuldukan na ho ang apelidong Marcos at hindi na sila maibalik sa anumang pwesto sa pamahalaan, di ba? At least ngayon, nakita na ho natin yung pinagmamalaki nilang golden era, yung panahon nitong si Marcos Sr., pagka naupo yung susunod na Marcos, makakamtan natin yung mga naranasan ng ating mga magulang noong mga panahon na yun. Pero dito ho, yung ama, hindi kagaya ng anak. Pero dito sa case ni VP Sara at nitong si Tatay Digong, yung galing ng ama, naipasa sa anak. Nakita ho natin yan sa Davao City. Sa ayaw sa gusto nila, babalik ho tayo doon sa ating Exhibit A, Davao City. Okay. upuan na ito sa ilalim ng seal na yan. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM, or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Siguro, yun yung rason para, ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Sorry sir, sila mo na ha, kasi hindi pa sila nakatanong. Ma'am, Mark Makalalad. good morning, Superhero. VP. Since wala po kayong intention to run for Vice President from the very beginning, can we say na napilitan ba talaga kayo, and without yung call ni Senator Amy, masasabi nyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Napilitan, hindi. Very rational yung decision making ko sa pagtakbo as Vice President. Sinabi ko kanina. Ganon din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung pamilya ko, tell me the negatives. So, ano yung isang tanong? Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then Correct, she nagamit. said, matatalo kami ni Lenny kung di mo dalhon ang mga Bisaya. Kaya nagbigay ako ng options. Bisaya tanan. De La Rosa, Bongo, Manny Pacquiao.
And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao, hindi naman siya nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse si Senator Manny Pacquiao. Mm. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na ginamit lang talaga itong si Vice President Sara Duterte noong 2022. Pero tayo ho talaga nung mga panahon na yun, hinihintay natin itong si Madam Inday. No, hinihintay ho natin siyang tumakbo ng pagka-presidente. Kasi tapos na si Tatay Dig, siyempre yung apelidong Duterte, siya ho ang susundan natin. Hindi naman ho kung sino-sinong Poncio Pilatong bigla na lang lumitaw sa social media na kesyo ganitong nagawa niya, ganun ang nagawa niya, pero pagka sinalang naman ho natin, puro sabaw naman magiging trabaho. Kaya naniwala ho tayo kay VP Sara noong mga panahon na yun. Pero ngayong mga panahon na to, kung sino lang hong susuportahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun lang ho, siya lang ho ang ating susuportahan. Hindi ko siya dala. Pero next time dalhin ko and then pwede kayo tumingin pero hindi kayo pwede magpicture. Ma'am, Yes, ma'am. Joel, DWIZ. yes. Ma'am, good morning. Ayong buntag, ma'am. So, tanaw ni mo, ma'am, sa tingin mo, ma'am, dapat tumakbo na lang po kayong presidente? Hindi din. Kung papabalikin ako, tatakbo kang Vice President. Lagay ko dyan. Drag me to hell. Ma'am Marlene po from Radyo sa Estranta. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, having said na hindi mo kasalanan na hindi marunong maging presidente, yung nakaupo ngayon, ibig sabihin ba ma'am, hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga umalis ako, di ba? Tanongin kita, madam, ikaw ho ba, ay sa bagay, mga media pala to, sorry. Mga media ho pala kausap natin dito sa isa na to. Panigurado, kontento ho yung mga media na yan sa trabaho ng administrasyon. Pasensya na ho ha, nakalimutan ko, media ho pala nagtatanong. Ang mga media ngayong mga panahon na to, paldo-paldo ho sila sa administrasyon. Tayong mga ordinaryong Pilipino ang hindi ho kontento, pero ang mainstream media, kontento. Ang approval and trust rating nila sa administrasyon talaga namang to the moon, ika nga. Sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kayo, kung gusto nyo ng pera, natatakot kayo, kayo lang. Huwag nyo na ako isali. The reason why, noong 2016, ito, sidebar na lang ito, hindi ito kasali, lalo tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente nyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Yes. Bea, Ma'am Boracho. Yes po. Hi ma'am, kanina po kasi sinabi nyo na, ma'am here. Yes. Kanina po kasi ma'am sinabi nyo po na hindi ka naman po inask ni VP Lenny para maging vice president niya. Did you somehow wish na sana inask ka na lang po niya na maging vice president niya to run alongside her? Hello! Anak ng tokwa. Si Leila de Lima nakulong. Mga dilawan talagang nadurog nung panahon ni Tatay Digong. Sa tingin niyo ba kahit yayain nitong si Leni Robredo, papasok siya, magiging busy niya itong si Vice President Sara Duterte. Anak ng tokwa. Di, ma'am, ginuukok og nidaog Oh, sila goodness. ni gukdon manggihapon na nila si PRD, di ba? Mag-ICC gihapon na ala samot na. Ay, nako, hindi marunong itong si Madam magtanong. Logic lang naman yun, kahit di nyo itanong, understood na yun, hindi yan papayag na maging presidente niya. Ano, ibebenta niya ama niya, ganon? I-deliver nila sa ICC? Anak ng toko, itong si Madam, yung mga yan ho yung mga nabubusog ngayon sa administrasyon ni Marcos Jr. Palakpakan ho natin ang mainstream media. Anak ng toko, Aaga-aga, alas 12 na pala. Si Trillanes o si Leni, magkauban man na sila. So kung presidente si Leni, ilahag hapon ng ICC. Alam niyo ba bakit hindi umuusad yung ICC? Kwento ko sa inyo next time. Yo.
Masyado na kayong madaming material. Pwede natin i-cut-cut ito. Rad Mendoza. Ma'am, sorry po ma'am. Ma'am, may hanging question ako sa inyo the last time kasi ito yung tungkol dun, yun nga, you're referring nga yung tungkol doon sa tandem ninyo with the President, BBM. And do you think po ba may regret po ba din kayo? Kasi yung mga supporters ninyo were forced to vote for the President as Correct. tandem. Yun nga yung sinasabi ko before na kasi may mga supporters din si President Marcos sinasabi na budol din sila sa Nino? inyo. Budol ako. Oo, nabudol din daw kayo sa nabudol din sila sa inyo. Ah. Kasi parang gano'n sinasabi ng mga loyalista ni BBM na bumoto sa inyo. Di naman obvious yung tanong na yan, galing sa Malacanang, palakpakan ho natin. Dapat, pagka may nagtatanong, ihaharap natin pagmumukha niya para makita natin kung tumaba o kung ano pa man, di ba? Kung malaki ang katawan, alam na natin, nagbubupe yan sa Malacanang. Ano po ba masagot yun, ma'am, kung sa tingin niyo po ba bumaba yung pagbaba ng inyong suporta sa mga loyalista ni BBM ay parang enough po ba sa iyo na or does it matter po ba na bumaba yung suporta ng mga loyalista ni BBM sa inyo? Hindi ko alam kung ano yung nire-refer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan doon ang budol? Nung tumulong ako sa administration, ang DepEd was what? Top 3? The morale of the teachers were so high na they were happy maghirap na magturo, rain or shine, doon sa mga classrooms. So, saan doon ang budol? Sa akin ba yon kung number 3 ang DepEd? Ako ba ang presidente? Hindi. Sa kanya yon. Cabinet member lang ako. Diba? Accomplishments ng DepEd. Sa akin ba yon? Hindi. Sa bayan yon. Accomplishment yun ng president. So, budol. Miss Aracel Garcia, Fuji TV. Hi, good Yes. afternoon. Hello. Yeah. During the time of your dad as president, he was not also having good terms with the Vice President Lenny, and now apparently parang naging naging president yon on this administration as well. How do you feel about that? And my follow-up question would be: are you looking into running on 2028 as president? Okay. So, si PRD, in all fairness to the person, hindi yun nanggigipit ng tao. Correct. Hindi niya ginipit si Lenny Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi 700 lang talaga ang pinropose. Hindi natin alam anong rason. Yan yung sinabi ko doon sa budget hearing. Hindi siya nanggigipit. Sinuspend ba ni PRD o tinanggal sa pwesto mga politiko na kaibigan ni Lenny? Lahat ng mga tumatanggap sa kanya doon sa iba't ibang lugar, nasuspend ba yun? Nawalan ba ng budget? Wala naman. I don't remember anyone ever complaining na naalis sila sa pwesto kasi kaibigan nila si Lenny Robredo. Wala. So, hindi yan siya mahilig manggipit ng kalaban. Kung maalala niyo, kalaban niya sa politika, hindi sa personal na buhay. Sa politika, si Speaker Nograles, never yon nagipit sa Davao City. Si Trillanes, yan. Mortal enemy niya si PRD. Si PRD thinks nothing of him. Pero, ginipit ba yun? Wala.
ba? Kita nga natin siya kung saan-saan. Kita nga siya sa ano eh. Kasamang ano. Lance Mego, Diba? Newswatch Plus. Good morning. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Yes, sir. Good morning po. So, since we're on the topic of the Teka lang ho ha, i-shoutout ho muna natin yung mga nagpakulay doon sa ating mga nakarang video. Di pala ho tayo nakapag-shoutout doon sa huling video natin. Shoutout ho natin dito sa video na to. Mega love shoutout ho dito kay Maria Vivian Mendoza. Maraming salamat ho. Palakpakan ho natin tong si Ma'am Vivian Mendoza. No? Mega love shoutout ho. Thank you ho sa pagsuporta sa PH Update. At shoutout din ho dito kay kay Elda Arsigal Hashiguchi. Maraming salamat ho, Madam. Itong si Madam, suki na ho natin to. Palakpakan ho natin. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Lucrecia Kimba. Madam, maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo kung nasa ang bahagi man ho kayo ng daigdig naroon. No? Mega love shoutout dito kay Ma'am Lucrecia Kimba. Mag-ingat ho kayo. Thank you ho sa pagsuporta sa PH Update. Tuloy na ho natin to. election, 2022 elections, recently po kasi nagkita si Pangulong Bongbong Marcos at si Vice President Robredo sa isang event sa Sorsogon. And may sinabi po si Pangulong Marcos na this may be a step for political reconciliation. How do you feel about this meeting and that statement? Wait lang ha. And the 2028 question, ma'am. Oo. Sa sunod na lang yan, ma'am. Ano ba yung sinabi ko na date? Kailan nga ba yun? Fourth quarter of 2026. Fourth quarter of 2026. So, kung mag-advise ako kay Lenny, Ma'am Lenny, manood ka ng aking sit down. Yan lang. Wait, hindi ko na ito. Sa tingin niyo ho ba, meron pang nasa matinong kaisipan ang kung national ang tatakbuhan, tapos kapartner itong mga bangag na to, wag na lang, yari ho kayo dito sa administrasyon, dito sa mga Marcos na to. Tapos silang nasa taas, kayo nasa baba. Naku, yari ho kayo. Tapos kayo ang napupursin ng sambayan ng Pilipino, napapalit dito kay bangag. Naku, yari ho. Sigurado. Pasok sa banga, panigurado. Yari ho kayo dito sa administrasyon. Hello, good morning po, Sir Edison. Madam Vice President. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Wala na, ibang level na to si BP Sara. Kumbaga extreme na to si BP. Pag di kayo tumigil, yarin lamang ama ko nagpalibing dyan. Naku, kukay ko yung tatapong. Gusto niya ng babuyan? Gusto niya ng bastusan? Ito na, nakukuha na ho ng administrasyon ang kanilang hinahanap. Pumapalag na tong si BP Sara. Sige, huwag kayong tumigil. Madam, kung kailangan mo ng tagapala, nandito si PH Update, tutulungan ho namin kayo. Okay? Tutulungan ho namin kayo. Ngayon, para dun sa mga senador na kokontra dyan sa paghuhukay na yan, manood na lang kayo, okay? Kung kailangan nyo ng assistant, madam, madali naman ho akong makontak, okay? I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi din yan, hindi siya, she's I believe, a sincere person.
Yes, sir. Next. Can you substantiate your claim na hindi marunong Sincere. presidente ng Sincere. po ngayon? Can you elaborate? And you mentioned na hindi mo na gusto yung mga nakikita at naririnig when you were there. And second question mo, I'm genuinely curious because you had a long narration of what transpired from 2021 until 2020. Mahina yung audio ng mga nagtatanong. Lakasan na lang ho natin mamaya sa editing. Political discussions on who to run, who will step down. But I'm genuinely curious, ma'am, where's the public in all of these discussions? Where did you ever discuss policies, platforms? Because it's as if it's political families discussing the future of the country without regard for the public. And you mentioned that the context of all these of this press call is to give justice to the 30 million plus Filipinos who voted for you and the president. Yes, oo. Unahin ko muna yung last question. Last question was, hindi ko alam sa kanila. I mean, you should ask the president kung ano yung platform niya. Pero very clear yung platform ko. It was continuity of build, build, build. It was mapayapang pamumuhay, edukasyon, at trabaho. Very clear. And when I won, it was still mapayapang pamumuhay and trabaho and edukasyon, all related to security. And noong hindi ko nakuha yung overarching na sector, I focused on education. Siguro yan na rin yung sagot sa unang question mo. Paano ko nasabi na isubstantiate ko yung sinasabi ko? I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Pagkakaisa, yun lang. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So, yan yung pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember, may plataforma siya, I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam niyo noon, pag pumupunta ako sa 7-Eleven, expensive yan na tindahan, di ba? Ay, sorry, 7-Eleven. Pero yes, expensive sila. Kasi, ano sila, go-to. Mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon. Bili na ako ng corned beef, bili na ako ng tinapay, bili na ako ng kung ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko, tsokolate na lang ang mabili ko. Tsaka ice cream. Wala na ang corned beef, wala na ang tinapay. Correct. Sobrang mahal na ho talaga, no? Ibang klase ho talaga yung pagsipa ng mga ano ngayon. Siyempre, kung sa palengke at sa mga supermarket, mahal na yun. Pagka dinala mo pa sa yung 7-Eleven, talagang mahal ho yan mga kababayan. Pero bago ho magmahal ang lahat ng magmamahal, shoutout ho muna natin itong si Ma'am Mary Ann Simbrak Cruz. Maraming salamat ho sa pagpapakulay. No? Thank you ho. Mega love shoutout. Palakpakan na natin. Si Ma'am Mary Ann Simbra Cruz, maraming salamat. Maraming salamat. So, Kung pwede sa conversation yes. with Senator Marcos happened, yung sinabi mo na itatapon yung Just a very quick follow-up. Oo. When did the conversation happen between you and Senator Amy na you mentioned natatapon Hindi yung- kasi conversation yun eh, group chat yun. Tapos, noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, huhukayin ko talaga yan. Tatapon ko yun sa Philippine Sea, yan tatay ninyo. Okay, so, pwede tumuloy na muna tayo. Ha? Kasi gutom na ako. Ma'am Oh. Ma'am Kelly Cordero po from Babo Oh. Radio.
Ma'am, since sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakad ngayon ni PBBM, kung irarank niyo po in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? Nasabi ko kanina, 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko na kanina, di ba, kung kayo gusto niyo, wala man akong problema. Huwag niyo na lang ako isali. Ako, hanggang number 2 lang ako. Wala ang number 1 ang Pilipinas ngayon. Kung meron man, ang daming number 1, iba-ibang direksyon sila. Bonds follow-up? Ma'am, follow up lang po, since you mentioned na President Ferdinand Marcos, you don't remember at all him discussing with you kung ano yung platform niya when he run for the presidency. Pero kayo po ba, did you insist na parang sa part ninyo, this is what you want for the country? Yes. As he's Yes. running? Oo. Sa kanya or sa tao? Sa kanya po, nung Ito, ganito na lang. Alam nyo, yung mga tanong na yan ng mga media, hindi ho magiging relevant yan kung maging itong mga media na to, nakikita nila na mayroong direksyon ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Kasi pointless. Ba't ka magtatanong ng mga ganyang klaseng tanong kung nagtatrabaho, napakaganda ng performance nitong si Marcos Jr. Ngayon, nakikita ho natin dito, kahit na napakaganda na ng bayad ng Malacanang dito sa mga mainstream media na to, talagang pati sila, ramdam ho nila yung mga kapalpakan nitong si Marcos Jr. Tuloy. discuss kayo na dapat po may plataforma tayo. Kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang sinasabi na gagawin niya. And, pasensya na. Pero nung nakaupo ako doon at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babangon muli. Apparently, yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. Kasi sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say sama-sama tayong babangon muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Nag-assume ako na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Sir, ako din kaganyan sa'yo. Tapusin na natin ito. Otherwise, hindi tayo matapos ngayon. Babalik tayo bukas, Sabado. Pwede na. Ma'am, ikaw lang yun at ako, ma'am. Sila, they want a weekend, ma'am. Wait lang. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Balikan ko lang po yung sa political reconciliation kuno ni President Marcos pati ni dating former Vice President Leni Robredo. Hingin ko na lang po siguro yung assessment nyo na bilang, ayun nga po, tumakbo kayo kasi ginamit kayo para manalo laban kay Leni kasi nga natatalo na raw sila. So sa tingin nyo, bakit po kaya ngayon nakikipagkita? Bakit ngayon nagkakaroon ng movement towards political reconciliation habang nag-aaway kayo? Oo. Sabi, di ba, sinabi ko na yan ng budget hearing, ako na lang man isa na iiwan dito. Ako na lang isa na iwan dito. Nagsama-sama na ang mga dayuhan, huwag niyo akong tanungin about foreign policy. Mga dayuhan, mga NPA, mga smuggler, mga drug addict, ang mga yellow, liberal, at sino yung isa? Administration. Sama-sama na yan sila lahat. Ako lang
na naiwan dito sa... Kaya nga, ito lang ang lamesa natin, oh. Kasi ako lang mag-isa na. For what? I think, di sila ganahan siguro sa kuha. Tingalig di sila ganahan sa kuha. Nga na, maginong mga insecure. So, ang tagline ng OVP is, para sa Diyos, bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Hindi na po ngayon. Starting today, ang tagline ng OVP is, Drag me to hell. Drag ito. Sasaki-san, Kuro News. Tama na. Tutuloy ko pa yung aking May pupunta pa tayo kay Martin Romualdez. After this, Naku! let's allow the Vice President to speak again. Oh. Ha? Okay. Yes, sir. Pag ho kay Martin Romualdez, i-separate ho natin para... dito hukayan hukayan dito sa na to, video na to. If you didn't participate, if you didn't join UNITEAM as a vice president 2 years ago in the election, do you think BBM could not elected? And do you think that was better result for people of the Philippines? And also, do you feel your contribution was underestimated or ignored by... Sa tingin ko ngayon, magkakaroon ng PSG dun sa libingan ng mga bayan. Napapadala sila ng Contribution to the campaign, to the election. Okay. If I did not run, would he have won? I do not know. I've not seen his numbers without my number, but I'm sure their side has seen his numbers against Leni Robredo with and without Sara Duterte. So, I've not seen it. I wouldn't. Maybe I think they know that they will not win because that was what Senator Amy said. We cannot win against Leni Robredo without Visayas and Mindanao. Yes. The other question is, do you think if you didn't agree to be in a UNITEAM, maybe BBM would not be elected? Is that better result for the people of Philippines now, do you think? I wouldn't know as well. I wouldn't know if we would be in a better place if Leni Robredo is president. Something that is speculative. So I cannot answer the question if we would be in a better place if we had another president, not BBM. And also, do you think your electoral contribution was underestimated or ignored by the current administration? Yes, I believe so, because we are here today because he said he was deceived. So yes, I believe yes. And they've been saying that in their communications, that in fact, ayaw ko i-mention ang pangalan niya. So I'll just mention his initials, LG. Yan ang sinasabi niya. She did not bring anything to the table. When in fact, I am here sitting down today to tell everyone they needed me. I don't need them. So, sabi ko kanina sidebar, hahaba yung yung 2016, balik tayo 2016. Kanina, 2021 lang tayo ngayon. Balik tayo 2016. Maalala ninyo, ayaw tumakbo ni President Duterte ng president kung hindi ako tatakbong mayor.
Paulit-ulit niya yan sinasabi, hindi ako tatakbo kasi si Inday Sara ayaw niya tumakbong mayor. Because humindi na ako sa politika noong 2013. Sabi nila, tumakbo kang congressman. And I've never liked legislation. I'm better at execution. So, sabi ko, no, hindi ako tatakbong congressman. I'd rather work sa law office. So, 2016, sabi ko, no, I'm done. Bahala kayo kung ano yung gusto nyo. But he said na, no, I cannot run kasi ayaw ni Inday Sara tumakbo. Ayaw ni Inday Sara tumakbo ng mayor. And then, pinilit ako ni BG, said some things, pinatawad ko na siya ngayon. He said some things doon sa akin that I said, okay, sige. Kung yan ang gusto ni PRD, tatakbo akong mayor. You know the reason why ayaw niya ng ibang tao? Ako lang ang gusto niya. Because I don't take bullshit from anyone, even President Duterte. That is the reason why. So, Sayang talaga. I will not take their bullshit. Bullshit sila. Sila ang bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. May I request the parents to give context doon sa sinasabi ng Vice President. Alam ko, nakikita, naririnig ng mga bata, pero bigyan nyo na lang ng konteksto na sometimes people curse. Correct. Ano na? Di mapigilan So DepEd. So, personal, and then, bakit ako nag-resign, umalis sa administration, DepEd. Alam niyo na yon. Sinabi ko na yan, 2 tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon eh. Sabi ni Zaldico, O diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang bycam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, di ba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila, di ba? President, Mr. President, ito po yung NEP natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit na ganito na ang GAB? Pagdating ng ang Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, di ba? Merong daming insertions doon. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Di ba magtatanong ka? Bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Well, hindi ko nakita yun Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng NEP and nakita mo kung anong lumabas sa GAA.
So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So merong president na, okay, ito yung NEP. Then after a few months, okay, ito yung yung wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. So, that's DepEd, budget. Ang huli is yung taong bayan. Okay? So, pwede ba, pag nakita nyo siya, sabihan nyo siya, alam nyo, don't ever mention her name or say na I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagganito ba? Ayoko yung pag-usapan, yung mga ganito na bagay. So sabihin nyo sa kanilang lahat, huwag nyo na lang banggitin yung pangalan niya kasi pag binanggit niyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell press con. Drag me to Pwede naman sana tumahimik na lang, no? Drag me to hell. Iba ako ang build nitong si VP Sara. Ako masasabi ko si Tatay Digong medyo yung bunganga ni Tatay Digong pagka bumubuga parang dragon di ba? Nakita niyo ho yun, talagang bibirahin nga niya. Pero ito, medyo malumanay siya pero alam mong merong gigil. Yung tipong pagka inano talagang babanat at babanat ho siya. Kaya ang sinasabi ho natin dito, mali ho sila ng kinakalaban nila. Siguro sa tingin nila ngayon na nasa upper hand sila, na nasa kanila yung kapangyarihan, kaya nilang digdigin tong si Vice President Sara Duterte. Pero hanggang mainstream media lang ho yan. Pero pag bumabayan doon sa mga kababayan natin, hindi ho yan paniniwalaan kasi kitang-kita naman ho. Yung nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang ginagawa ng administrasyon na to. Kaya mahihirapan ho talaga itong mga bangag na to na sirain itong si Vice President Sara Duterte. Saludo kay VP, saludo. O bakit sabihin, kailangan mo pa sabihin na, nabudol niya ako. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Abangan nyo na lang ho yung part 3. Meron hong part 3 itong video na to ni Vice President Sara Duterte. Kasi hindi ho natin makakram lahat sa isang video. Yung mga sasabihin niya dito, no? Yung dito, yung hukayin niya itong si Matandang Marcos. Pagka magsasalita itong mga media na to, itong mga Marcos na to, wag babanggitin ang pangalan niya. Dahil manggagamit ho talaga yung mga Marcos na yan. Ayun na nga, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Abangan nyo na lang ho yung part 3. Yung magpapakulay ho dito. Again, hindi ho yan na hindi ko ho require. Basta manood lang ho kayo, masaya na ho tayo dito sa PH Update. Pero sa mga nagpapakulay ho, kaya ko ipinapakita, para mapakita ko ho na na-appreciate ko lahat ng ginagawa niyong effort sa pagsuporta sa PH Update. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.